matindi. Doon sa press con, tila nilaglag ng mga senatoriable ni Marcos ang kanilang pinunong si Pangulong Marcos. Tila inilayo nila, naghugas kamay sila. Tila lumalayo sila sa sinabi ni Marcos. Paano ko masasabi yun? O, ito, patunayan natin, ha? Papakinggan natin ito. Pasok. Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melalas Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alyansa press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Parang malabo yun, sir, ha? Hinahangaan ko pa naman to si Senator Soto minsan. Parang malabo hata yung sir yung sinabi nyo, hindi naman po siya kandidato. Ba't yung pinagsalita? Bakit siya nangunguna doon? Even if Mr. Senator Soto means kahit hindi po siya ang kandidato, the mere fact you are under him, siya ang pinuno ng inyong alyansa. It speaks so much. Sorry to disagree with you, sir, ha? Sinasabi namin kaming mga kandidato, hindi siya. So he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So it doesn't have anything to do. So parang facts daw yon according to Marcos. Parang ang dating nito, hindi kami yun. Hindi kami yun. Siya lang yun. Siya lang yung nagbitaw ng negative campaigning. Siya lang yung nagsasabi nun, hindi kami. Tila lumalayo na sila, oh. Tila naglalaglagan na sila. Ang nagsisimula pa lang parang, naku, siguro, kasi ito tingnan niyo yung opposite. Kung naniniwala ka na okay yung ginawa ng inyong pinuno niyo yan whether you like it or not. Kasi kung kay Pangulong Duterte yan, tinanong yan, bakit ganyan, nagmumura si Duterte? Hindi naman niya sasabihin ng mga kandidato ni Duterte. Si Duterte lang yun. Kami matino kami, hindi kami nagmumura. Hindi kami hindi, walang ganun. Ipagtatanggol pa nila. Tama, mali. Di ba? Noong panahon na nagmumura si Pangulong Duterte na bastos, lumayo ba yung mga kasamahan ni Pangulong Duterte? Lumayo ba yung mga senatoriable ni Duterte? Hindi. Ipinagtanggol si Pangulong Duterte. Ipinagtanggol ang mga sinabi niya. Hindi lumayo. Ba't tila ata dito, lumalayo kayo, sir? Parang sinasabi nyo, hindi naman siya yung kandidato. Kami naman yung kandidato. Hindi naman kami involved sa negative. Siya yun. Kami hindi. Parang ganun So it's simply, kung analogy ang ating titignan, para mong sinabi na siya lang yun. Yung negative campaign, siya lang gumawa nun. Out kami dyan. Hindi kami gagawa ng ganun. So, inilalayo nyo yung sarili nyo doon sa inyong pinuno. Ako'y nagtatanong lang, sir, ha? Tanong lang po ito. Doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? So ako, ang realization ko dito, ang aking opinion dito, alam nila na mali yung ginawa ni Marcos. Alam nila na mali yung ginawa ng kanilang pinuno. Kaya medyo lumalayo sila ng konti dun sa issue. Di ba? Maniwala kayo sa akin sa hindi. Hindi nyo maiiwasan to. Mahirap ipaliwanag ito. Kaya nga ako, kung sino man yung bumubulong kay Marcos, wag nyong, ewan ko kung ginagago nyo si Marcos dahil may ibang gustong umupo. Alam naman natin kung sino yun. Hindi ko na kailangan espelingin ang pangalan no, mahaba-haba Di ba? Mr. President, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo kahit ka mag-anak mo. Baka mamaya pag ginawa mong Vice President yan, bigla kang ilaglag niyan. Di ba? At pag nailaglag ka niya, mabagok ka, delicates. Kaya ingat ka. Ako, ito, payong mag-ingat kayo dyan.
Kaya eto sabi ko nga sa inyo, mas concerned pa ako kaysa doon sa mga tarantadong loyalista eh. Bakit? Yung mga tarantadong loyalista at mga vlogger na tanso, nabayaran na yan eh. Nabayaran na yan at iba na pinagtatanggol yan, hindi naman na si Marcos eh. Pansinin ninyo, ang pinagtatanggulan niya iba. Alatang bayad eh. Di ba? Ako nga concern ako eh. Concern ako kay Marcos at sinasabi kong, sir, huwag kayong makikinig sa mga kapaligid sa inyo. Sablay. Ano pa sinasabi ko? Mag-ingat kayo. Baka mamaya yung gagawin yung vice president, yan ang maglaglag sa inyo. At ayaw kong maging presidente yun. Tiisin ko na yung 6 na taon ninyo kaysa dun sa walang yang yun. Na hindi, ako mas concerned pa ako dyan sa mga bayarang vlogger dyan eh. Na mga tanso vlogger. Kasi iba na amo niyan. Kunwari lang niya Marcos pero iba na amo niyan. Iba na, maniwala kay sa akin. Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Tingnan mo na. Pangulo ay Pati si Erwin Tulfo, tama si Tito Sen. Iba si Marcos, iba kami. Laglagan na yung aga pa. Kasi simula pa lang ng kampanya, naglalaglagan na kayo. Kakahiya. Kaya tuloy, ang bansag sa inyo, Team Sinusuka. Team Suka at Team Sinusuka, saan kayo? Ilagay niyo yung comment nyo dyan Gusto kong malaman kung kanino kayo. Sa Team Suka, yung mga bumibili ng suka nun, gumagawa ng suka nun. Nandyan sa speech yan ng mga taga-PDP. Di ba? Gumagawa si Bato, gumawa ng nagbebenta at gumagawa ng suka. Si Pastor Kibuloy, gumawa din ng suka at nagbebenta rin yung kanyang grupo. Nandyan yung mga Team Suka. Kanino kayo? Team Suka o Team Sinusuka? bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin pero hindi po siya ang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang sakit sabihin nun. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo doon sa sumulat. Mantakin mo. Hindi nyo man lang dinipensahan yung pinuno ninyo. Pwede nyo naman depensahan na that is not a negative campaigning. Diba? Pwedeng ganyan. That is just the truth that we all stand together. Pwedeng ganun. Tema ko sa inyo, mga sir, mga ma'am, ayaw ninyong tumayo at natatakot kayong malaglag. That's the truth. Kaya nag-iingat kayo sa mga sinasabi ninyo because it's time for campaign. So natatakot kayo na magkalaglagan. Kaya bilib na bilib ako. Sabi niya na hindi pa ako sure kung mga kampanya ako baka hindi lang makabuti dito sa mga senador ng PDP o ng mga Duterte. Pero alam mo, Ma'am BP Sara Duterte, hanga ako sa mga PDP senators and Duterte senators. Kasi they stood their ground. OS, bahala na kayo umintindi. Hindi, tumayo sila dun sa kanilang prinsipyo. Diba? Tumayo sila dun sa prinsipyo nila at sinasabi nilang, basta Duterte kami. Kaya nga ang sigaw doon, Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi yung sila yung natatakot, na nasabihin na sila yung maka-Duterte. Walang ganun. Diba? Ako nagulat din ako. Ito personally, nagulat ako. Kasi dun sa iba, expected ko ng mga maka-Duterte. Diba? From Bato, Bongo, Pastor Kibuloy, and the others. Sila Atty. Jimmy Bondoc. Alam ko na maka-Duterte. Pero nagulat ako dun sa interview ni Atty. Vic Rodriguez. Nung tinanong siya, ano yung nagagamit mong emoticon? Alam mo, nagulat ako. Akala ko kasi sasabihin niya, smiling face, o kaya heart. Sabi niya, gumanon siya. That is so risky in the part of Atty. Vic Rodriguez kasi alam naman natin, malapit siya sa mga Marcos. But still, doing that is very risky for him as a candidate. Pero tumayo ho siya. Kaya talaga masasabi mo, maisog etong si Atty. Vic Rodriguez. Maisog talaga. And each one of them, talagang, hindi, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Duterte kami. That's what we want. Duterte.
brand of leadership. Wala na yung paligoy-ligoy pa. Iba si Marcos, iba kami. Hindi kami katulad ni iba yung ginagawa ni Marcos na negative campaigning, iba kami. Dito, ngangampanya pa lang, ganyan na kagad ng tabas ng mga dila ng mga support ng mga senator ni Marcos. Ang gagawin na lang po namin, siguro lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon. Sir, ano yung nagawa ninyo? Sorry Eto, kaibigan pa naman ito. Hindi kasi kaibigan po. Dati yung Duterte ito. Kaibigan ho nila Mocha ito. Madalas intervene si Mocha nito. Sir, ano po nagawa ninyo? Yung ayuda? Okay. I agree naman. I agree. May nagawa siyang ayuda. Ako, naniniwala ako na malaki ang naidulot niyang ayuda. Kaya lang, sir, I disagree doon sa ayuda. Hindi kailangan ng bawat Pilipino ang ayuda. Ang kailangan ng bawat Pilipino ay matinong trabaho. When I say matinong trabaho, patas na sahod sa probinsya at sa Maynila. Matinong trabaho, ito'y sapat para bumuhay ng at least 4 members of the family. Matinong trabaho. Hindi ho ayuda ang kailangan natin. Ginagawa nating tamad ang mga Pilipino. Ito masasabi ko sa inyo. Alam mo, kayo mga kababayan natin sa ibang bansa, sa mga OFW, di ba? Mga migrant workers, yung mga residente na ng mga ibang bansa. Marami sa inyo 2 trabaho para mag-survive.